Hello mga ka-DIY, welcome ulit sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Meron tayo ditong Acer Aspire Core i3, 10th generation. Ang sabi ng may-ari, hindi raw mag-power. Once i-press yung power button, ayan, walang response. So isa pa, test pa natin. Wala pa rin, kahit may charge na yan. So susubukan nating i-DIY sa video na ito. So ngayon we are using the universal charger set to 19 volts. So universal charger compatible sa any laptop, and meron ding mga tips na pwede ma-change. So unang gagawin natin, check muna natin yung voltage kung tama at sapat ba. So black probe to this ground, and then deposit to the red probe. And then makikita natin yung kanyang supply na voltage is 19.39 base sa digital multimeter. So sapat na yan para maka-power sa ating laptop. So susubukan natin na i-plug in, naka-plug in na. So posible meron tayong makikita dito charging indicator, siguro dito sa kabila. Dito. So hindi natin napansin na umiilaw yung charging indicator. So susubukan natin na i-long press for power cycle, mga ilang seconds lang, baka ma-activate yung kanyang charging kung na-freeze man. Ayan, umiilaw na. So napansin natin na umiilaw na yung charging indicator. So ayan, makikita natin umiilaw. So ibig sabihin ay nag-charge na siya. Magsusupply na ng tamang voltage dito sa ating laptop. Okay. Then pagkatapos ayusin muna natin ito. Yung kanyang tip, kasi interchangeable yan. Pwede yan mapalitan ng iba-ibang tips base sa mga iba-ibang laptop. Susubukan ulit natin na i-plug in para panigurado umiilaw nga. So confirm na nagcha-charge. Ayan, makikita natin yung kanyang LED indicator. So since nag-charge na, so nag-expect tayo na magpa-power siya. So kanina nag-long press tayo to power cycle. Yung power cycle pala ay isa sa mga paraan para i-activate yung mga na-disable na mga power, for example. So dapat magpa-power na yan. Isa pa, i-press natin. Okay. So wala tayong naaninag na display. Ayan. Naka-light ang charging indicator. Kapag na-move natin yung tip ay nawawala yung charger. Ayan. Nawawala. Siguro maluwag lang yung tip. Press natin or test, baka mag-power. Okay, pero walang response. By simply pressing the power button, dapat ay power na siya. Pero wala. So isa pa, wala talaga. So kailangan na natin itong i-check sa ilalim.
Okay, so shoutout nga pala sa may-ari nito, si Sir Desiderio Logdonio, yung ating mabait na principal. Susubukan natin, sir, na i-fix yung inyong laptop. So, kailangan lang nating i-remove yung cover para matingnan natin sa ilalim. So, i-pass forward ko na lang yung video para hindi masyadong tatagal at tatas. So, ayan, nabuksan din natin. Check natin yung mga vital na mga voltage using digital multimeter. Susuriin lang natin kung tama yung kanyang voltahe o may kulang. Dahil kanina na-test naman natin yung sa charger, that's 19.37. Susubukan natin na i-check. So, check natin dito sa kanyang input. Okay, tama naman yung voltage, siguro. 18.40. 18.40. Nag-drop siya ng konti or 1 volt, which is not natural, which is not normal. So, dapat kung ano ang na-supply ng charger ay siya rin ang makikita dito. But 18 point something or bumababa ng isang or 1 volt. So, hindi yan normal. Kaya nga siguro may problema sa startup na pag-power. So, yan ang una nating napansin. So, meron posibilidad na may mga shorted component. So, susubukan natin dito sa battery. Check natin. Or yung cover dito sa keyboard muna. Posible din dito sa keyboard kasi minsan yung keyboard na may problema. Pero teka, check muna natin yan. Dito tayo sa battery terminal. Check natin. 12.23. That's 12.24, which is normal naman. Pero dito is 18.42. How come nag-drop yung voltage? So, meron talagang posibilidad na may shorted component kasi nag-drop siya. Dapat talaga ay 19 volts kasi yung supply mismo ay 19 kanina. Na-check natin. So, ano ang posibleng dahilan na nag-drop siya? In fact, na kung i-check natin uli yung ating terminal or yung ating plug mismo ng charger para matingnan natin kung may pagkakamali ba sa pag-test natin kanina. So, the black probe to ground and the red probe to this pin na nakakonect sa positive na ating charger. So, ayusin lang natin kasi hindi masyadong nakadikit yung pin.
Ayan, 19.48. So that's 19.48 sa mismong dulo or tip ng charger. Pero pag dito na, check natin, 18.55, which is nag-drop siya ng voltahe. Dito sa battery, 12. So 12 volts, 3.2, which is normal naman. Yun ang mga nag-indicate na nag-charge. So ibang component, check natin. So para siyang normal lang, pero hindi. Parang nakakatawa kasi parang normal pero hindi. Bakit nasabi ko yan? Dapat kung doon sa mismong input pa lang ng charger, dapat 19 nag-start. Kasi hindi naman yan dumadaan sa ibang component. Pwera na lang kung sa likuran. So, na-remove muna natin yung battery terminal. Susubukan natin. Ayan, 19.17 or 19 point something. So, naka-unplug na yung battery. So, naka-unplug siya and then yung voltage is nag-normal to 19. Ayan, naka-unplug yan. So, posible may mga ibang component posibleng naging sanhi ng nag-drop. At ito rin, yung kanyang indicator, di ba, blinking. Naka-remove yung battery. So, nag-normal yung voltage to 19 pag naka-remove yung battery and then nagbi-blink lang yung charger. So, which is not normal. So, ngayon, susubukan nating i-power. Turn on. Again. Press again for power. Wala pa ring response. So, nakapagtataka bakit magbi-blink yan. So, susubukan natin ngayon na i-remove yung ating CMOS battery. So, this is now another trick. I-remove muna yung charger. I-unplug natin para ma-discharge kung naka-freeze yung BIOS. So, yung ating CMOS battery nagsusupply ng power doon sa ating CMOS or BIOS. So, press natin. Long press para ma-discharge yung temporary na ma-discharge yung kanyang information yung sa ating BIOS. And then, ibalik natin pag-connect. Kasi posible ito may chance na mabuhay siya pero again, sa sinabi ko, hindi normal yung kanyang voltage pagka nakasaksak yung battery. Nagbi-blink yung charger. Posible may problema sa charging IC kung ganyan. So, ili-press din natin ito, yung reset. Ayan. And then, we are expecting mabubuhay ito but we are not totally sure. Ayan. Umiilaw, nag-blue. So, ibig sabihin, ay nag-on siya. Di ba? So, we are expecting din na may display kung hindi namamatay yung power. So, sa tingin ko ay i-power muna natin ulit. So, wala. Press ulit natin. Wala pa rin. Pero kanina, nag-blue yung power indicator which is temporary siya na nag-attempt to power up pero hindi tumutuloy. So, yung pag-remove natin sa CMOS battery ay nag-long press tayo for dip cycle or power cycle I mean is para isang paraan din para buhayin natin yung ating laptop. Ibalik natin yung battery at ayan na yung CMOS battery din. And ibalik natin yung charger. Ayan, nag-charge yan ng normal, hindi na nag-blink yung charger. So, susubukan ulit natin na kukunan ng voltahe sa ground and then dito sa port.
18.49, 18.50. Umaangat or tumataas yung voltage if you notice. So, posible, nag-charge siya, pero posible may umiinit dito siguro. It could be the problem about the charging IC. Parang may na-feel ako na mainit. Kunting init. This part. So, posible ay ito yung problema dito sa part na ito. Sa charging circuit. Kaya nga, may problema siya sa pag-start up yung power. So, nafe-feel natin meron talagang mainit parang dito sa part dito. So, i-check muna natin. Kukunan natin ng voltahe. 18.46. So, sa part dito, we have 12.32. 12.32. So, pumapasok naman yung charging na voltage. 12.33. Tumataas. Kasi nagcha-charge siya. 3.2. Okay. So, posible talaga sa analysis ko dito sa part ng charging niya may problema. Kasi may konting init na feel natin kanina. So, yun siguro ang dahilan nag-drop ng 1 volt yung ating supply na voltage sa main power rail. So, 19.44. If you notice na dapat ay 19 pa rin. Which is not normal. So, may konting init na feel natin. So, this could be a problem sa charging circuit. 12.38, 37, 38. So, parang nag-fluctuate yung voltage. Hindi siya constant. So, dito sa part ng charging. So, yung pag-remove natin sa CMOS battery, nakakatulong din para ma-activate o ma-reset yung BIOS to default. Okay, so, i-plug in ulit natin yung charger. Ayan, nag-light yung charging indicator. Pero may na-feel ako na mainit konti dito sa charging circuit. Pero, may posibilidad na mabuhay natin or ma-fix natin ito. Posible pansamantala ma-on. We don't know to what extent siya mag-operate. At least, magagamit. So, turn on natin yung power. Ayan. Ayan. Nag-display Acer. On the screen, nakikita natin. At simula na siyang nag-load. Pumapasok sa operating system. So, ayan. Nabuhay. So, na-fix natin ang problema, no, na yung ayaw siya mag-power. Ayaw na mag-power yung Acer. Ayan. Na-display. Nag-display na. So, susubukan natin na i-check ngayon yung kanyang indicator. While nakapasok na tayo sa operating system, plug in natin yung charger. And then, i-click natin yung battery para matingnan natin kung nag-charge ba talaga. So, check natin.
ng battery. Okay, ayan. Titingnan natin yung percentage ng battery, that's 89%. So, ibig sabihin, may charge. Ayan, nag-indicate naman na charging. So, ibig sabihin ay na-fix natin yung issue. At success ang ating ginagawa na pag-attempt DIY repair sa Acer na laptop. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handilina Vlog. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli!